Mayong adlaw, students, especially to my students in Cebu Technological University, particularly sa College of Education. Welcome again to our recorded lecture for Ethics for Educators. Kung nagtanaw mo ani nga video, I want you to listen carefully and also reflect while listening. Dili lang ni lecture nga inyong paminawon. This is something nga inyong huna-hunaon ug i-apply sa inyong kaugalingon isip future educators. But before ta mosulod sa bag-ong topic, mag-short recap usa ta sa ato ang previous discussion. Sa introduction part, which was our previous lesson, tong nasabtan nga teaching is not just a technical work. Dili lang ni siya trabaho nga mag-lecture ka, mag-quiz, magpa-grade, dayon human na. Teaching is more than that. It is a moral profession. It involves a deep human endeavor that looks into the values, relationship, judgments, responsibility, and moral commitments of the teacher. Ngano? Because teachers shape not only the intellect of the students, but also their character. Their character. Ang batasan, nakamahuan tungod kay nakakita pud og susamang batasan. Another thing na atong nakatunan last topic discussion nga ang teacher must also be a model of integrity, compassion, fairness, respect, and social responsibility. Meaning, dili lang ta magtudlo og values pinaagi sa lecture, but pinaagi sa atong buhat, atong example. Kaya ang students, dili lang sila maminaw sa imong words, mas tan-aw nila ang imong actions. Kung unsa imong ginabuhat, mauna ang ila pong makatunan. Okay? So karon, musulod na ta sa mas foundational nga topic. Atong sabton karon nga recording kung unsa man gyud ning ethics. Now, let's proceed to the second topic. Ethics on its definition and etymology. Now, sugdan nato sa pinakauna nga sentence. The word ethics originates from the Greek word ethos nga nagkahulugan, character, custom, habit, or way of life. Sugdan nato sa pinaka-basic nga pangutana. Ano sa man jud ning ethics? Sa giingon pa aning first nga sentence, the word ethics gikan sa Greek word nga ethos. Nagpasabot na og karakter, custom, habit, or way of life. Sa simple nga binisaya, pwede nato ni siyang sabton nga kinaiya sa tao ug pinaagi sa iyahang pagkinabuhi. So kung moingon ta ethical person, dili lang ni siya tao nga kabalo lang sa unsay balaod. Ethical person means maayo ang iyang kinaiya ug batasan. Nga kung bisag walay nagtan-aw niya, iya gihapon ng buhaton. Nga bisan og walay Sir Jabin nga moingon ninyo nga i-translate ang in English ngadto sa vernacular aron imong masabtan imo ng buhaton. Nganuman naka-build up naman kag kinaiya.
Meaning, dili na lang ka nagtan-aw unsay requirement, wala ka all about nakabalo lang sa rules, but imuha gyud nga na-appreciate ang rules. Another example, for example, no, kung ang teachers honest sa grading, kung ang teacher respectful sa students, kung ang teacher fair sa classroom, kana nga teacher nagpakita na siya og good ethos. So, gikan pa di ay sa sinugdanan. Anong sinugdanan man kay Greek words are considered to be the one of the oldest language. Karaan na ni siyang mga pulonga. Karaan na ni siya nga language. So sa sinugdanan pa jud ang ethics is about character, about batasan. Now, let's proceed to the second sentence. Originally, ethos referred to the habitual patterns of behavior that define a person or a community. Now, importante kaayo ni nga phrase, kaning word nga habitual patterns of behavior. Kumingon tag habitual, it means permi ginabuhat. Habit na himo na niyang batasan. Ngano gani? Kay permi man niyang gibuhat. Dili lang one time action, iyang gibalik-balik. So ang ethos sa una nagpasabot sa mga batasan nga pirming ginabuhat sa tao or sa community. For example, kung ang community respectful sa elders, kung ang community helpful sa neighbors, kana mahimong ethos sa community. Perminting ginabuhat. So at the end, nahimo siyang kultura sa usa ka katilingban. Ngano gani? Kay habitual pattern perming ginabuhat. So mangutana tas tong kaugalingon, nganong nawa man ang ato ang aksyon nga mugrita. Kanang mulabay ang usa ka tawo ato lang tan-awon sa mata. Kundi gani, wa jud tay tagad-tagad nganong nahimo naman na natong naandan kay pirmi man natong ginabuhat og nahimo na siyang parte sa atoang kultura. Arita sa individual person, kung ang teacher always patient to the students, kung ang teacher always fair sa grades, kana mahimong ethos sa teacher. Meaning, ethics is not just about one good action. Ethics is also about being consistent with your behavior. Pirming ginabuhat. Meaning, kung mayroon tag consistent behavior, it is the same with the word habitual patterns of behavior. Let's continue. Over time, this concept evolved to represent the study of moral character and the principles that guide human conduct. Meaning, sa paglabay sa panahon, ang pulong nga ethos ni evolve na usab for simple no, from simple meaning nga habit or behavior tungod kay naalarma naman ta nga naa na may dili maayo nga mga binuhatan kinahanglan na nato ning estudyuhan. Nahimo siyang field of study. Meaning ang ethics karon usa na ka philosophical study sa moral karakter, sa principles ug sa human conduct. Now, when you say human conduct, pasabot ani parihara ni siya sa human action or behavior kung unsa ang imong ginabuhat. So ethics now asks the question, is this action right? Is this decision fair? Is this behavior morally acceptable? So ethics is not only about behavior now.
It is also about thinking deeply about behavior. Kinahanglan, karon nga nakaeskwela na ta, we have to study, we have to analyze more than the action. We have to understand ngano kaha nga nibuhat man siya ana. Dili dayon ta automatic mo tukol, dili dayon ta automatic mo react. We have to pause for a while and think and reflect. Padayon ta. Similarly, the Latin term mos or mores, from which the word moral is derived, refers to customs, social norms that govern human behavior or govern behavior. Karon tan-awon po nato ang lain na pod nga language, Latin. Ang Latin daw nga word nga mos or mores, dili na siya morsa when you speak and when you speak Latin, mura na siyang binisaya. Isulti kung unsa ang imong nakita. So, mo res or mos. Mao ang gigikanan sa word nga moral. Meaning, ang word nga mores sa Latin nagkahulugan og custom, tradisyon ug social norms. Mga rules or batasan nga gidawat sa community, gidawat sa usa ka society nga nahimo ng kultura. Example sa atong Filipino culture, ang pagrespeto sa ginikanan, ang pagtabang sa atong isig katawo ug ang pag-amping sa atong kinaiyahan. These are supposed to be our moral customs. Pero kung atong tan-awon ang panahon karon nausab naman, meaning nausab na ang kultura. Ano gani nausab ang kultura? Kay wa naman gibuhat. Kay naka-create naman ta og lain nga binuhatan nga dili maayo maong nahimo na siyang bag-ong batasan ug bag-ong kultura. So makita nato diri nga ang pulong ethics ug morals both relate to human behavior that guided by values. So at the end of the day na nakahimo ka anang aksyon dili actually tungod nga nahimo lang na as it is. Tungod na kay adunay values. Aduna kay nakita nga niuyon ka anang binuhatan. Okay, nabito to'y usa ka ginikanan niingon, wa kay batasan, wala kay batasan. Niingon dayong anak nga pilosopo, na ako'y batasan pero wala ka lang kakauyon. Di ba? Tinuod, naa siya'y batasan nga wala nauyonan. Tungod kay aduna siya'y bag-o na nga values, aduna siya'y nakita nga bag-ong importante para niya. Mabitaw na klas no, importante kaayo nato nga atong analyson og ato pong bana-banaon unsa man ang mga butang nga mahalaga para sa akin. What are the things that are valuable for me because that is your values. Importante ba nimo ang cellphone? Importante ba nimo ang Mobile Legend? Importante ba nimo ang kaharuhay? Importante ba nimo ang pagpasayon? That is your values. O kana, mumater na. Dako kay na siyag impact nga puhon ang imuhang importante nga Mobile Legend imong itapad sa pag-eskwela, pagkat-on nga wala nimo gitagaag importansya, adto jud ka molingi sa Mobile Legend kaysa sa pagtuon. Okay? Now let's proceed to the final sentence of the second part of the second lesson. Both terms point to the deep connection between ethics and lived human experience. So kung atong isummarize, the Greek word ethos and the Latin term mos or mores, both are
connected to real life behavior, lived human experience. Meaning, ethics is not just a theory. Lived experience means imong gipuy-an nga kinabuhi, imong gisinati nga kinabuhi, kung unsay imong buhaton rong adlaw, that is your lived experience. Dili ang imong gihuna-huna, maglaba ko ron be. Pero ang nahitabo, nagsigira kag ML, sagira kag TikTok. So your lived experience is actually ang pag-TikTok, dili ang imong nahuna-hunaan nga maglaba. Ethics is about how we live our lives every day. How we live our lives every day. Live, imong gipuy-an. Maunang di pwedeng di nimo planuhon ang imuhang kinabuhi nga pagapuy-an. Dili pwedeng dili nimo planuhon kung unsa imong buhaton anang adlaw. Kay at the end, kung mag-agad lang ka sa unsa imong gusto, then ang imong lived human experience, how you will live your life anang adlaw will also matter. Eskwela ba ka? Maminaw ba ka sa teacher? Okay? So kung unsa ang imong gibuhat sa classroom, later on, kung unsa ang imuhang pag-treat sa estudyante, kung unsa ang imong mga desisyon sa kinabuhi, especially kanang naa ka sa difficult situations, kana tanan parte na siya sa ethics. Okay? So diri lang sa kutob ang atuang lecture para di kayo taas. I will create another lecture recording para sa sumusunod nga mga paragraphs for the second topic, ethics on its definition and etymology. Salamat kaayo ug maayong adlaw.